Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa oras na ito na tayo ay sama-sama pa rin magpupuri sa Panginoon, mag-aaral ng Kanyang salita. Sa kabila ng tayo po ay magkakalayo, ay salamat sa kabutihan ng Panginoon sapagkat hindi po ito naging hadlang na tayo ay patuloy na magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bagaman medyo mahirap dahil wala akong kausap, pero nasasanay na po ang inyong lingkod. Kaya purihin po ang Diyos at sa ganitong pagkakataon ay salamat sa Panginoon sapagkat patuloy po tayong nagagamit para makapagbahagi ng salita ng Diyos. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay handang-handa na mag-aral ng salita ng Diyos. At bago tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nais ko muna magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, sa patuloy na paggabay sa amin dito, sa patuloy na biyaya na aming nararanasan. Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy na may kalusugan at kalakasan. Medyo mahirap ang panahon dito, sobrang lamig, pero salamat sa Diyos sapagkat siya ang nagpo-provide ng aming kalusugan at kalakasan. Matatapos na yung winter sa biyaya ng Diyos. Wala naman pong nagkasakit sa amin. At salamat sa Panginoon sa lahat ng pagtugon sa mga pangangailangan. Sabi nga po ay marami pa rin tayo pangangailangan na financial, pero natutugunan ng Panginoon. At salamat sa Diyos sa patuloy na kanyang kabutihan at katapatan sa lahat ng aspeto ng aming buhay, maging spiritual kaya talagang napakabuti ng Panginoon. At maging sa ministry na ang Diyos mismo naghahanda sa ministry na meron po dito. Alam ko po na talagang may gagawin po ang Diyos. Bagaman mahirap umpisahan, pero ipinapakita ng Diyos ang mga bagay na dapat po natin gawin dito. Kaya salamat sa Panginoon kasi last time ay nakausap ko yung pastora po na nandun sa dinadaluhan ko. Bagaman Baptist po sila, pero sila ay meron pong pastora. At kinausap niya ako patungkol po sa ministry, anong plano ko sa ministry, anong gagawin ko sa ministry. At sinabi ko na inuumpisahan ko lang ito ay katulad po ng pag-umpisa sa Pilipinas na kung saan ay tayo ay nagba-Bible study sa mga kaibigan pag may mga pagkakataon. At napag-usapan namin yung mga bagay-bagay patungkol po sa ministry. At sabi ko nga, ang iniisip ko lamang at ay kung sakaling lumago ang ministry dito, saan kukuha ng lugar para pagdausan ng gawain. Pero sabi nga, hindi pa po natatapos ang aming usapan, ay sinabi na agad niya sa akin, don't worry, kasi meron silang space na ipagagamit din po sa church, sa worship house na meron po sila. Malaki po yun, may mga space po doon na ipagagamit at kasya po ang 40 katao. Kaya purihin po ang Diyos. Sabi nga, hindi pa man po nag-uumpisa ay inihahanda na ng Diyos ang lugar, kasi mahirap po dito maghanap ng lugar, at kung may mayroong mamatagpuan ay mahal po ang pag-upa. Pero dito, ang sabi niya sa akin, pwede ko silang gamitin anytime, at ang babayaran ko na lamang siguro yung magagamit sa kuryente o dun sa heater, ang sabi niya po sa akin. Kaya salamat sa Panginoon, at pagka talagang pinalago ng Panginoon ng ministry, ay meron pa pong ipagagamit na mas malaking space pa. Pinakita rin po sa akin. Sabi sa akin, anytime, pwede mo na itong gamitin. Kaya sabi ko nga ay talagang ang Diyos ang lahat na naghahanda ng mga kailangan ko po dito sa UK kung sa pagmi-ministry. Kaya salamat sa Diyos sapagkat talagang nakikita po natin na ang Diyos ay talagang mabuti. Talagang kailangan lamang po ay magtiwala at hakbangan ang mga bagay na ipinapakita ng Diyos. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po ay pag totally nag-uumpisa na yung mga ministry ay talagang malaking challenge pa rin po yun. Pero naniniwala ko na ang Panginoon pa rin na magpuprovide sa lahat po ng kailangan. Talagang salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Sa kanya po ang papurihan sa lahat ng bagay. At ngayon po ay tayo dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At dun po sa ating natapos last na lesson po natin ay ang Marriage Supper of the Lamb at ang Judgment Seat of Christ. At doon sa Judgment Seat of Christ
ay hindi po natin na i-highlight papaano at ano yung mga reward na ibibigay ng Panginoon pagdating po dun sa judgment seat of Christ. Dito, sa pagtatalakay po natin ngayon ay dito po natin tatalakayin yung reward na ibibigay o matatanggap ng mga mananampalataya mula sa Panginoon. Pag-aralan po natin, ang key verse po natin ay yung 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Basahin niyo po sa salin po ng inyong Biblia at babasahin ko po sa salin po ng aking Biblia. Kung natagpuan na po ay magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Basahin niyo po sa Tagalog para mas makita po ninyo at mas maunawaan po ninyo ang binabasa po. Basahin ko po sa salin po ng English kasi dito po yung mga key word na kailangan po nating makita. Ano po at mapag-aralan. Sabi dito, therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each of one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Ama na dakila sa lahat, sa biyaya mo kami ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat. Maging sa kaloob na ito, Panginoon, na ikaw ang patuloy na nangunguna po sa amin, dakilang Diyos, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pag-aaralan po namin, dalangin po namin, Panginoon, nawa ito ay maging karunungan ng bawat isa po sa amin. At higit sa lahat, mas patuloy na tumibay ang aming pananampalataya at pag-asa, dakilang Diyos. Sa ipo namin, pinagkakatiwala ang lahat, naway sa gabay at patubay ng banal na Espiritu, ay maranasan po namin ang karunungan at kaunawaan sa pag-aaral po ng iyong salita. Dakilang Diyos, sa iyo po kami umaasa at nagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At purihin po ang Diyos. At yan po sa talata po natin na binanggit ay ito yung sinasabi ni Pablo na sa mga mananampalataya ng Korinto na ito yung kanilang layunin. Sabi nga ay nasa katawan man o wala sa katawan. Sabi nga ay nasa presensya ng katawan o buhay man o maging siya ay mapunta sa piling na ng Panginoon. Sabi niya dito ay ang nais niya ay ang layunin nila ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kasi bakit po niya nais ito? Kasi sabi nga dito, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. At ang bawat isa ay tatanggap ayon sa kanyang mga ginawa nang siya ay nabubuhay pa. At ang sabi po dito ay maging mabuti man po ito o masama. At batay po sa ating pinag-aralan ay ito yung ginamit ni Pablo na nagpapakita at nagpapatunay na ang bawat mananampalataya ay haharap sa Panginoon at sa pagharap na ito ay hindi sila hahatulan patungkol sa hatol para sa kasalanan, kundi ang hatol na sinasabi dito, ito yung rewarding. At ito rin po yung ating pinag-aralan noong last na tayo po ay nagbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya makikita po natin dito sa pinag-aaralan ito sa talatang ito na mayroong rewarding na mangyayari. Ano po? Hindi na po natin babalikan yung nakaraan at para hindi na po tayo masyadong humaba. At sa pag-aaral po natin ito po yung tatalakayin natin ano ba yung mga reward na pwedeng makuha ng mananampalataya o ibibigay ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya. Pag-aralan po natin dito, sabay tayo na, the crowns in heaven. Yan, mga korona sa langit. Sabi po dito, the Bible speaks 5 heavenly crowns that believers can receive as reward for faithful service and living a victorious Christian life. 5 heavenly crowns. Ibig sabihin, 5 korona ang binanggit po sa Biblia na kung saan ito ay matatanggap ng mga mananampalataya, yung tapat na naglingkod sa Panginoon at matagumpay na nabuhay sa buhay Kristiyano. Ito pong heavenly crowns, ito po ay hindi po ito literal.
na korona. Kasi baka isipin po natin, pagka ang isang mananampalataya nakatanggap ng 5 korona, ibig sabihin may 5 putong po siya ng korona. Hindi po ganun, mahihirapan po siya maglakad sa langit, baka hindi niya ma-enjoy yung langit. Kasi ang hirap lumakad kasi nakaputong po yun. Ito po ay metaphor o symbolical lamang po. Yung korona ay nagpapakita ng isang karangalan. Di ba? Ang hari kapag siya may corona, nagsisignifies ito ng kanyang karangalan. Ibig sabihin, yung crown po dito ay nagsisignifies din po ng karangalan sa langit. Ano po? Pagkilala. Sabi nga po, these crowns are mentioned in various passages throughout the New Testament and represent eternal blessing. Ito pong crown na ito ay nagre-represent ng eternal blessing o walang hanggang biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya that we can lay at the feet of Jesus on that day when we finally see him face to face. Yun po yung pagdating ng pagharap natin sa ating Panginoon, doon tayo paparangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo po mismo ang magpaparangal po sa atin. Ito po yung mangyayari doon sa judgment seat of Christ. Let's explore what the Bible teaches about each of these 5 crowns. Ito yung pag-aaralan natin. Iisa-isahin natin yung 5 corona. Ano ba yung mga koronang ito na matatanggap ng mga mananampalataya mula sa ating Panginoon? Anong, excited po ba tayo? O may matanggap kaya tayo? Alin man sa 5 ito. Dito sa pag-aaral ito, mas lilinawin po natin ang mga mahalagang bagay sa buhay Kristiyano. Layunin po ay this lesson will encourage the believers to keep the faith by living on what we believe. Yan po ang isang layunin po nito na this lesson will encourage the believer, magbibigay kasiglahan sa mga mananampalataya na manatili sa kanilang pananampalataya sa paraan po ng mamuhay ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Kasi maraming mananampalataya po ngayon hindi na namumuhay ayon sa pananampalataya. Bagaman sinasabi nila sa kanilang sarili na sila ay mananampalataya. Ibig sabihin, naliligaw na po ng landas. Ang kanilang buhay ay hindi na ayon sa kung ano ang kanilang pinananampalatayaan. Kaya dito, mas i-encourage tayo ng pag-aaral na ito upang mamuhay tayo ayon sa ating mga pinananampalatayaan sa ating Panginoong Hesukristo. Magpapatibay ng ating pananampalataya. Number 1 po na aralin po natin ay yung the imperishable crown. Ito yung unang corona. Hindi naman po ito yung pagkakasunod-sunod. Wala naman pong pagkakasunod-sunod po dito. Ano po? Ito lang pong ating inuna. Ano po? Kaya hindi po yan, sabi nga po ay walang tamang pagkakasunod-sunod. Kasi ito po ay binanggit po sa bawat bahagi ng Biblia na wala po itong number. Nilagyan lamang po natin dito number upang makita natin na 5 talaga po itong ating pag-aaralan. Pero hindi po yan yung actual na pagkakasunod-sunod. Hindi po natin alam kung alin ang talagang number 1 o unang ipapatang ng ating Panginoong Hesukristo na corona. Tandaan po natin, ang coronang ito ay hindi po ito literal na corona. Nilagyan lang po natin ng picture para po sa presentation. Ano po? Para mas exciting nga. Ano po? Pero mahalaga po ay ang katotohanan patungkol sa mga koronang ito. Number 1, the imperishable crowns. At ito po ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 25. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 25. Buksan niyo lamang po, sasalin po na inyong Biblia yan Tagalog para mas maintindihan po ng lahat. Ang sabi dito, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do
it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Binanggit po ni Apostol Pablo yung imperishable crown. At dito po ay gumamit si Pablo ng pagsasalarawan ng isang kompetisyon o takbuhin. Sabi nga, ito ay yung marathon na kung saan marami ang nagko-compete, marami ang sumasali para doon sa gantimpala. At sabi nga, yung para sa karangalan. At ang makikita po natin kung sino lang makakatapos ay siya lamang ang makakakuha ng karangalan o ng prize. At makikita po natin dito, binanggit din Apostol Pablo yung contradiction ng isang perishable at an imperishable. Pag sa imperishable, nasisira, naglalaho, nawawasak, o hindi permanente. At as an athlete, makikita po natin dito, ay mayroong paghahangad ang bawat atleta na makamit yung isang pinakamataas na parangal. Kaya nga, lalo higit sa Olympic, ang hinahabol nila yung gold. Hindi lamang dahil malaki yung prize, malaki yung karangalan na kanilang makukuha. Kaya lang, ang karangalang ito ay panandalian lamang, hindi pang walang hanggan. Ito'y nabubulok, ito ay nasisira. Ngunit ang sinasabi ni Pablo po dito, bilang mga mananampalataya na tumatakbo sa takbuhin ng buhay Kristiyano, ang ating matatanggap po doon ay imperishable crown. Sino ang makatatanggap ng mga imperishable crown? Ang sabi po dito, this crown is given to the believer who exercise discipline, self-control, and perseverance in the Christian life. Just an athlete must train their body and compete according to the rules to win the prize. Christian must submit to God's word and spiritual discipline in order to receive the imperishable crown. This speaks of lifestyle, surrendering our desire, fleeing from sin, mortifying the deeds of the flesh, and pursuing God's righteousness by His enabling grace. The imperishable crown is rewarded for the Christian who live with the eternal perspective and denying themselves in the present because they desire the approval and commendation of Jesus above all. Ang sinasabi po dito ni Pablo bilang isang mga mananampalataya, bilang isang atleta, kung ikaw parang atleta, ang sabi nga dito, makatatanggap dito yung nag-exercise ng discipline. Kasi ang atleta, nangangailangan po sila ng disiplina para sila manalo sa isang palakasan o anumang laro. Ang unang-una dun po ay yung disiplina, self-control, and perseverance in Christian life. Anong sinasabi po dito? Na sino yung makatatanggap na yon? Sabi nga po dito ay yung mga mananampalataya na nagkakaroon ng pagdidisiplina sa kanilang sarili bilang isang atleta, bilang isang nagdidisiplina, inaalis niya ang mga bagay na hindi niya kailangan sa kanyang takbuhin. O sinasabi nga, inaalis niya ang mga bagay na hindi makatutulong sa kanya sa buhay pananampalataya. Ibig sabihin, nagkakaroon ng disiplina. At ang sabi pa nga po dito ay yung nagpapasakop sa salita ng Diyos. Spiritual discipline. Ang mga bagay na hindi dapat makita o ginagawa ng isang mananampalataya ay hindi talaga niya ginagawa. Yan po ang disiplina. Kaya nga sabi po dito, sabi dito, this speaks of lifestyle, surrendering our desire, fleeing from sin. Sila yung mga mananampalataya na talagang umiiwas sa pagkakasala. Umiiwas na magkamali, makalabag sa kagustuhan ng Panginoon. Sila yung mga mananampalataya na ang kanilang sarili ay tinuturuan na magkaroon ng paglago sa buhay pananampalataya. Sabi nga po dito yung nagkukurek, itinatama ang kanilang sarili. Lumalayo, sabi nga, mortifying the deeds of the flesh. Nilalayuan. And pursuing God's righteousness. Ito yung mga mananampalataya na nagsisikap sa kanilang sarili, sa biyaya ng Diyos na
maging matuwid ang kanilang pamumuhay. Alam niyo po, maraming mananampalataya ngayon tumanggap sa Panginoon or maging matagal ang mananampalataya, ang nakakalungkot ay nawawala ang disiplina. Nawawala ang pagtutuwid sa sarili. Ibig sabihin, hindi na siya nagiging aware sa kanyang mga nagagawa patungkol sa pagkakamali, pagkakasala. Ini-enjoy na ang pagkakamali, ang pagkakasala. Bagaman siya'y Kristiyano, pinanghahawakan niya yung salita na ako na may ligtas na kaya pwede ko nang gawin, hihingin lang ako ng tawad. Hindi po ganun. Ang sinasabi po dito, ang makatatanggap nito ay yung matyaga, nagtiis, na sa kabila ng hirap na kanyang pinagdadaanan, na inaalis yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya para lamang masunod ang kalooban ng Diyos, para lang makapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung mananampalataya na tatanggap ng koronang ito. Ito yung tinatawag pong imperishable crown. Ito yung mananampalataya na nagtiis para lang makapamuhay sang-ayon sa biblical principle. Kaya sabi po dito ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, sa gayoy magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Pablo na magkaroon sila ng disiplina sa kanilang sarili, na huwag gawin kung anuman ang sistema ng mundo, kundi bagkus ang sabi dito ni Pablo, ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung mga mananampalataya na mayroong disiplina sa kanilang sarili, na kung saan sa bawat sandali ng kanilang buhay ay pinipili nila na maging buhay na handog, walang kapintasan, walang dungis, sa kabila ng maraming tukso. Alam niyo po kung bakit ang daming mananampalataya ngayon ang hindi pamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila ay namumuhay ayon sa sistema ng mundo. Ang dali nilang mahatak. Pero ang mga mananampalataya na tatanggap ng imperishable crown, hindi sila basta-basta hahatak ng sanlibutan. Maraming mananampalataya po ngayon namumuhay na ayon sa takbo ng mundo. Hindi po ito ang nais ng Diyos na mangyari po sa atin. Ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng tamang pagdidisiplina sa ating sarili. Na ialay natin ang ating buhay ang ating sarili bilang handog na buhay sa Diyos, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo po, sa pagiging atleta, tinatanggal po talaga lahat. Yung hindi makatutulong para manalo, para lumakas sa pagiging atleta, inaalis po lahat ng mga bagay na iniiwasan yung mga bagay na pwedeng makasira doon sa kanyang routine, sa kanyang sarili. Kaya nga po even mga pagkain sa atleta, talagang piling-pili, disiplinado sila. Dapat maging yung katawan nila ay nakatamang postura. Minsan, tamang timbang pa po ang kailangan. Ganun din po sa buhay mananampalataya na sinasabi ng Apostol Pablo. Makikita po natin dito na kailangan po ng disiplina. Ang mga mananampalataya na nagtiis, nagdisiplina sa kanilang sarili, kahit mahirap, sila po ay tatanggap ng imperishable crown. Sabi nga po nung imperishable crown ay yung karangalan na kailanman ay hindi mawawala. Karangalan na kailanman ay hindi maglalaho. Karangalan na kailanman, pagkilala na kailanman ay hindi mawawala, sapagkat ang Panginoon mismo ang magbibigay nito o kikilala po sa ating mga paghihirap na ginawa. Yan po, encouragement po yan sa atin, mga mananampalataya. Kung tayo may nagtitiis sa buhay pong ito, dahil lamang kailangan nating ituwid, yes, tayo ay nagkakamali, tayo nagkakasala, pero hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala.
kung tayo man ay ginagawa natin na ituwid ang ating mga sarili, ilayo sa karumihan, ilayo sa kasalanan, ang sabi po ng Biblia, ang ating pagtitiis na ito, bagaman ito ay hindi paparangalan ng tao, ito na may paparangalan ng Diyos. Kaya huwag po natin piliin ay ang parangal ng tao, pagkilala ng tao. Kahit sa minsan o madalas, kaya natin nagagawa ang isang bagay kahit mali dahil ang tao ay naghahangad ng pagkilala ng tao. Pero pinapakita po dito, huwag po natin hangadin ay ang pagkilala ng tao sapagkat panandalian lamang po ito. Ang hangadin po natin ay ang pagkilala ng Diyos. Amen po mga kapatid. Tayo po kaya ito na mapaparangalan sa langit, yung may pagtutuwid sa sarili, na ang mali ay tinatalikuran, iniiwasan, hindi tinotolerate, hindi, sabi nga dito, ini-enjoy. Tayo po kaya itong mananampalatayang ito, natatanggap sa langit, tatanggap ng koronang ito sa langit. Amen po, mga kapatid. Sa padalawa naman po ay the crown of rejoicing. The crown of rejoicing. Kanina, crown of imperishable. Ngayon ay crown of rejoicing. Makita naman po natin ito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? It is not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. Dito naman po, ang konteksto nito ay yung kagalakan ni Pablo na makabisita ulit sa Thessalonica, sapagkat ito ay kagalakan po niya na makita ang bawat mananampalataya. Ano po? Kaya yung crown of rejoicing dito, ito yung sinasabi dito ay yung karangalan ng kaligayahan. Sabihin, yung kaligayahan na matatanggap ng mananampalataya ay yung kagalakang pangwalang hanggan. Kagalakan na walang kasing, sabi nga ay, kung si Pablo ay nagnanais na makita ang mga mananampalataya dahil ito yung kanyang kagalakan, sabi nga, itong kagalakan na ito ay higit pa sa kagalakan pwedeng ibigay ng sanlibutan. Yung kagalakan ito na hindi kayang ikumpara. Sabi nga ito ay labis-labis na kagalakan. Ito po yung crown. Pagkilala, pagpaparangal o paparangalan ng labis-labis na kagalakan doon sa langit. At sino naman po makakaranas ng ganitong uri ng kagalakan? Alam niyo po sa mundong ito, ang kagalakan natin ay may hangganan. Sabi nga, nakadepende sa pangyayari. Kaya nga, makikita natin at nararanasan natin, pag magandang nangyayari, mayroong galak sa ating puso. Pag hindi magandang nangyayari, nawawala yung galak sa ating puso. Pag sabing may kagalakan, may kapanatagan, may kasiguraduhan, may kapayapaan. Itong crown na ito, itong kapanatagang ito, itong kagalakan ito, ay ibibigay ng ating Panginoon sa ganitong mga mananampalataya. Sabi po dito, this crown is for those who invest in the spiritual maturity and development of others. Kasi si Pablo, kung bakit niya gustong madalo puli ang mga mananampalataya, kasi nga, ito yung kanyang ginagawa. Ang nais niya ay matulungan ang mga mananampalataya na magkaroon ng paglago sa buhay pananampalataya at ma-develop pa ang kanilang pananampalataya. Like Paul, they have shared the gospel, made disciple, taught sound doctrine, corrected the sinful behavior, encouraged the disheartened, strengthened the weakened, and generally labored to present people complete in Christ. Sabi po dito, while not all believers are called to formal ministry role, all Christians can strive for this crown by using their spiritual gifts to build up fellowship, to build up fellow believers. Ito yung sinasabi po ng Biblia na kung saan na ginawa ni Pablo ay
ginamit niya ang kanyang buhay upang ang mga tao sa paligid niya, ang kapwa niya mananampalataya, ay mas tulungan pang umunlad sa buhay pananampalataya. At hindi lamang po yun, hindi lamang po niya basta tinulungan, kundi ang kanyang buhay ay ginamit upang maimpluwensyahan ang mga tao na maniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, dito sa ating pinag-aralan, bagaman hindi tayo binigyan ng specific ministry, pero kung ang buhay naman po natin ay nagagamit sa ikauunlad ng bawat mananampalataya, ikauunlad ng kapwa natin mananampalataya, kung ang buhay natin ay nagagamit sa upang ang mga tao sa paligid natin ay makakilala sa Panginoon, we are qualified po na mabigyan po ng ganitong uri ng kagalakan, ng karangalan, yung crown of sinasabi po dito, yung crown of rejoicing. Kasi tingnan po natin mabuti dito sa talata. Yan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binalaan at tinuruan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng may ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito yung uri ng mananampalataya na ang desire ng kanyang puso ay gampanan ang tungkulin mailapit ang mga tao sa Panginoon. Mangaral, magturo. Kaya nga kung hindi man tayo specific kasama ng ministry, kung ang buhay naman po natin ay nagagamit, nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagtuturo ng patungkol kay Kristo pagdating ng takdang panahon, sabi nga po, i-reward po ito ng Panginoon. Kaya wag po na tayong sabi nga, wag po nating maliitin yung ating nagagawa. Minsan, hindi napapahalagahan yung simpleng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Minsan, hindi napapahalagahan yung simpleng ginagawa natin na pagtuturo patungkol kay Kristo, patungkol sa pananampalataya. Kaya nga, nakakatuwa na marinig. Marami po sa atin diyan, may nakakwentuhan lamang, sineshare ng salita ng Panginoon, nakakwentuhan lang, may pitatanggap sa Panginoon. Ito po, sabi po dito, kung tayo natutuwa dito, pagka may mga taong tumanggap sa Panginoon, higit pang kagalakan ang ating matatanggap doon po sa langit. Gusto niyo po ba yon? Kaya wag po tayong titigil. Wag po nating baliwalain yan. Wag po nating maliitin yan. Yan po ay may pagkilala ng Panginoon po diyan. Maaaring sabi nga po ay hindi masyadong napapansin sa church kasi nakapokus sa malaking ministry, sa program ministry. Pero yan pong simple nating ginagawa, ito po ay alam ng Panginoon. Kung tayo man ay nakikipagkwentuhan at sa ating pakipagkwentuhan ay ang pinag-uusapan natin ay ang Panginoong Hesukristo, ito po, paparangalan po yan ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya madalas po nating naririnig na ganyan, sino? Sister Ligaya, Sister Alice, sino pa po ba ang madalas nating marinig na ganyan? Na may nakatabi lamang, may kapitbahay, kinuwento. Kaya huwag po nating itigil po yan. Darating ang isang araw, paparangalan po niya ng Diyos. Kikilalanin niya ng Panginoon. At bibigyan po tayo ng crown of rejoicing. Sabi nga, kung tayo'y nagagala, kapag kayong kapitbahay natin ay tumanggap sa Panginoon, higit pang kagalakan ang ibibigay natin, ang ibibigay ng Panginoon sa atin para sa mga mananampalataya na ang kanyang buhay ay ginagamit upang maging pagpapala sa marami. Kung ang kanyang buhay ay ginagamit upang magkatulong sa ikalalago ng kapwa niya mananampalataya. Kung ang kanyang buhay ay nagagamit upang ang hindi mananampalataya ay maging mananampalataya. Hindi man ito naka-involve sa specific ministry. Tandaan po natin, yan po ay alam ng Panginoon. Maaring hindi po yan alam ng marami na ginagawa natin, pero alam po yan ng Panginoon. Huwag po tayong titigil sa ganyang bagay, sa ganyang ginagawa po natin. Amen po mga kapatid, kasi yan ay may pagkilala sa Panginoon. Ano pa po? Crown of righteousness. Kanina, imperishable crown. At ang padalawa na ating pinano ay crown of rejoicing. Ito naman yung crown of righteousness. Ibig sabihin,
pagpaparangal ng katwiran. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Finally, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but to all who have loved His appearing. Tingnan po natin mabuti dito. Yung sinasabi ni Pablo dito, na finally, there is laid up for me the crown of righteousness. Ito po yung pagkakataon na ramdam ni Pablo na marapit na siyang humarap sa Panginoon. At alam niya na sabi dito, crown of righteousness. At ang magbibigay dito yung righteous judge. Ibig sabihin, which the Lord, the righteous judge. Pinapakita lamang po dito sino yung hahatol sa kanya, sino yung magbibigay. Righteous judge, matuwid, walang kinikilingan po, tapat ang kanyang paghatol. At sinasabi dito, at ibibigay to me on that day. Hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng nagmamahal. Those who love His appearing. Sa kanyang pakikipagkita, pakikipagtagpo. Sabi po dito, this crown is for those who long for Christ's return. Bagaman pinapakita po ni Pablo yung pakikipagkita niya, pakikipagtagpo sa Panginoon, at ang tinutukoy din naman po dito ay yung mga mananampalataya na kung saan sila ay naghahangad, nagnanasa doon sa muling pagbabalik ng Panginoon. Paul eagerly anticipated seeing Jesus face to face. Ito yung kanya sinasabi, sa kanyang pakaramdam, makikita at makikita na niya, malapit na ang kanilang pagkikita ng Panginoon ng face to face, na andun yung kanyang masayang damdamin na kung saan nagpapakita ng kanyang kaligayahan na makikita na niya ang Panginoon. Believer who cultivate a deep love for the second coming of the glorious of eternity will receive the crown of righteousness. Sabi nga po dito, makikita po natin, yung crown of righteousness ay ibibigay dun sa mga mananampalataya na na may desire ang kanilang puso o nagnanasa o nagmamahal sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, na kung saan si Pablo ay ang kanyang inaasahan ay bagaman hindi pa ito yung panahon na nakikita niya na pagbabalik ng Panginoon, ang nakikita niya yung face to face silang magkikita ng Panginoon. Ito yung sinasabi po sa atin. Hindi po natin alam kung alin ang mauna. Tayo ba ang aakyat sa langit na dahil tayo ay namayapa dito sa lupa, o ang Panginoon ang magdadala po sa atin sa langit through rapture? Ito yung sinasabi po ng talatang ito, ng kasulatan ito, na ang sino mang mananampalataya na talagang labis na naghahangad ng muling makita ang ating Panginoon o ang Christ return o ang rapture, yung makita ang Panginoon ng face to face, sila ang makakaranas po nito, ang gagantimpalaan po ng crown of righteousness. Ibig sabihin ng righteousness na sinasabi dito ay yung katwiran. Kasi tingnan po natin, while some professing Christian live only for the present world, those who attain the crown of righteousness look forward to the world, sabi po dito, to come, world to come, of all things at Christ's return. Kasi makikita po natin, ano na ba ang sistema ng mundo ngayon? Ano na ang nangyayari sa mundong ito? Maraming mananampalataya sa panahon po natin ngayon ang hindi na excited pagdating sa Christ's return, sa rapture. Hindi interesado. At higit sa lahat, ang sinasabi po dito, while some professing Christian live only for this present world, anong ibig sabihin? Ang kanilang isipan ay namubuhay para lamang sa mga bagay na ito, kung ano ang meron sa mundong ito. But the true Christian na magtatanggap ng crown of righteousness, sila yung mga mananampalataya na
nananabik sa pagbabalik ng ating Panginoon, kaya naman sila ay namumuhay sang-ayon sa katwiran ng Diyos. Yung kanilang sarili ay inihahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Inihahanda ang kanilang sarili sa pagharap sa Panginoon. Kung tayong tatanong, handa na po ba tayong humarap sa Panginoon? Ito bang ating ginagawang ito sa buhay natin ito? Ito ba yung dapat na madatnan tayo ng Panginoon? Ito bang uri ng buhay na meron tayo? Ito ba yung nakahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon? Yan po mga kapatid. Sabi nga po dito, those who attain the crown of righteousness look forward for the world to come. Their hope is firmly rooted in the future restoration. Future restoration of all things at Christ's return. Ibig sabihin, ipinapakita lamang po dito na ang mga tatanggap po nito ay yung namuhay ng may katapatan na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yung inihahanda ang kanilang sarili. Pag sasabihin ng pag dumating po ang pagkakataong ito ay ito yung ang Diyos ang magsasabi pang mismo at magpapataw ng karangalan ito sa bawat mananampalataya at magsasabi siya ay righteous, siya ay tapat na naghintay. Amen po, ito ba yung ating nakikita sa atin ng Diyos? Yung namumuhay tayo ng may katapatan na ang ating uri ng pamumuhay ay hindi nakabatay sa kung ano ang meron sa mundong ito, kundi ang ating uri ng pamumuhay ay nakabatay sa kung ano ang darating. Kung ano ang ating inaasahan, ang muling pagbabalik ng Panginoon. This expectation motivates them to persevere in the time of through trials, reject ungodliness, remain unsustained by the world, and generally live righteous lives in keeping with their heavenly calling. Yan po ang pinapakita po ng isang tunay na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sabi nga siya nagiging matatag sa kabila ng maraming pagsubok sa kanyang buhay pananampalataya. Siya ay hindi nagpapadala. Saan po? Hindi nagpapadala sa tukso. Pagkos yung mga nire-reject na yung ungodliness. Amen po mga kapatid, yan po ang tunay na naniniwala na darating na ang Panginoon. Alam niyo po maraming Kristiyano ang hindi ginagamit ang buhay sa paglilingkod, hindi pinababayaan ang buhay pananampalataya kasi naniniwala sila na hindi pa babalik ang Panginoon. At higit sa lahat, hindi sila excited na bumalik sa ang Panginoon. Minsan nga, ang nakakalungkot pa, baka hindi naniniwala. Kaya ang tanong doon, tunay ba talagang Kristiyano? Kung tayong tatanungin, naniniwala ba tayo na muli magbabalik ang Panginoon anytime? Naniniwala ba tayo sa rapture? Kaya kung tayo naniniwala sa rapture, ang ating buhay ay mayroong pagtutuwid. Amen po mga kapatid. Ginagawa natin ang mga bagay na kung ano ang ating pinananampalatayaan. Amen po mga kapatid. Yan po ang tunay na nananabik at ang sabi po dun ay makatatanggap siya. Pag dumating ang panahon na sila'y nagkita ng Panginoon face to face, ang igagawad sa kanya ng Panginoon ay crown of righteousness. Isang tunay na katwiran. Hindi tayo naging matuwid sa harap. Sabi nga, dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Pwede nating sabihin sa kapwa natin na aba, ako'y matuwid, ako sumusunod sa Diyos, pero tandaan po natin, ang Panginoon, ang righteous judge, siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya siya ang magagantimpala sa atin. Baka tayo pagdating doon, sabihin natin ay, Lord, ba't wala akong ganito? Ako naman pinamuhay ng ganito, namuhay ng ganyan. Tandaan po natin, alam ng Diyos ang lahat. Amen po mga kapatid. Pero wala nang pong reklamahan po doon sa langit. Amen po. Ano ba po ang makikita po natin? Kaapat, crown of life.
Saan naman po natin makikita na binanggit? Sa James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Ang sinasabi naman po dito ni Apostle James ay mapalad ang mga mananampalataya na nagtiis, naging matatag sa pagsubok. Kasi darating ang isang araw, siya ay tatanggap ng crown of life. Ano naman pong crown po ito? Ito pong crown ito, itong karangalang ito, ay nire-represent po ito eternal life na ipinangako ng Diyos. Kasi sabi po dito, this crown is for the believers who successfully endure trials and suffering by God's grace. They have stood firm in faith when tested and have overcome the destructive temptation and persecution aimed at their soul. Ito yung mga mananampalataya na kung saan nanatiling matatag sa kabila ng napakabibigat na pagsubok na kanilang pinagdaanan sa kanyang buhay pananampalataya ay hindi tumalikod sa Diyos. Hindi iniwan ang kanyang buhay pananampalataya. Sabi, through many dangers, toils, and snares, those faithful saints have held fast to their confession of Christ even at personal cost. Ito yung mga mananampalataya na kung saan na kahit mga pansarili nilang, sabi nga nila, mga pansarili nilang layunin sa buhay ay kanilang isinuko, isinakripisyo para sa masunod lamang ang Panginoon. Ito yung mga pagkakataon, sabi nga din, their perseverance under fire evidence their loyalty to the Savior. Sila yung mga mananampalataya na kahit na naghirap dahil sa kanilang buhay pananampalataya, dahil sa pagsunod sa Panginoon, dahil sa paniniwala sa Diyos, hindi sila tumalikod sa pananampalataya sa Diyos. Sabi nga po dito, through pressure and attack on every side, they refuse to bow to the idols of comfort, compromise, or sinful self-perseverance. The crown of life awaits Christians who have sacrificed their own interest out of devotion to the one who sacrificed everything for them. Ito yung mga mananampalataya na kung saan hindi tumalikod sa kanyang pananampalataya sa kabila ng maraming persecution, panguusig sa kapwa, panguusig ng kapwa, kahirapan, bunga ng kanyang pananampalataya. At sabi nga, hindi tumawag sa ibang Diyos. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, maghirap lamang ng kaunti, susumbatan na ang Diyos, tatalikod na sa Panginoon. Kaya nga sabi po ng propesiya sa Matthew, pinag-aralan po natin, sa huling panahon na meron, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Bakit po sila tatalikod? Kasi nakaranas sila ng mga hindi magagandang bagay, mga bagay na hindi sang-ayon sa kanilang kagustuhan, mga kahirapan. Sila ay tatalikod sa kanilang pananampalataya, pero ang sabi ng Biblia, ang mga hindi tatalikod sa kanilang pananampalataya, maninindigan sa kanyang pananampalataya sa kabila ng mga paghihirap, pagsubok na pinagdadaanan, bunga ng kanyang pananampalataya. Ay tatanggap po siya ng korona ng buhay. Sabi nga, hindi ikinukompromiso ang kanyang buhay pananampalataya. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, minsan Kristiyano, kinukompromiso dahil lamang sa hirap ng buhay, gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng masama, nandadaya, nagnanakaw. Yan po ang mga katotohanan na nangyayari. Pero ang sabi dito, ang paparangalan ng Diyos ay yung nanatiling tapat na sa kabila ng paghihirap ng kanyang buhay ay nanatili siyang tapat sa Panginoon. Hindi niya inalis ang kanyang loyalty sa Diyos. Ang ibig sabihin loyalty, yung pagsunod, yung pagtitiwala, yung pananalig sa Diyos. Tayo po ba itong ganitong uri ng mananampalataya na kahit nahihirapan na, handa pa rin magtiwala sa Diyos? Kahit napapagod na, handa pa rin maniwala sa Diyos. Kahit nalilito na, patuloy pa rin nagtitiwala sa Panginoon? Tayo ba yung ganitong uri ng mananampalataya na kung papansinin po natin,
at babalikan yung sa James pong yun, sa chapter 1 ay makikita po natin yung ano, sabi yung count it all joy when you experience a severe trial or various trial. Sila yung mga mananampalataya na sa kabila ng matinding pagsubok ay mayroon pa ring kagalakan sa kanilang buhay. Kasi tingnan po natin mabuti. Sa Job chapter 2 verse 10. Ang sagot ni Job, hindi mo naintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lamang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Sa ibang salin, hindi nagkasala si Job sa kanyang salita. Ito yung istorya kung saan siya ay sabi ng kanyang asawa sa kanya ay, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Bakit? Kasi nga labis-labis na kahirapan ang kanyang pinagdaanan. Naubos ang lahat ng kanyang kayamanan, naubos ang lahat ng kanyang mga anak. Nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman na halos wala ng lunas. Pero ano ang meron kay Job? Na natili siyang tapat sa Diyos, hindi siya nagkasala, hindi niya kinumpromiso ang kanyang pananampalataya dahil lamang sa kahirapan. Ang ipinapakita ni Job dito yung kanyang pagiging tapat sa Panginoon, na kahit pa hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa kanyang buhay, patuloy siyang nagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga ay ito yung pagkakataon na hindi lamang sa panahong magaganda ang nangyayari, si Job ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Sa kabila ng hindi magandang nangyayari, ay nagpupuri at nagpapasalamat pa rin sa Diyos. At yan po ang mga tao, ang mga mananampalataya na makatatanggap ng koronang ito. Ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sila yung mga mananampalataya na nagtitiwala sa Diyos kahit pa hindi maganda ang sitwasyon. Nagtitiwala sila sa Diyos kahit pa, sabi nga po dito ay hindi maayos ang kondisyon. Amen po mga kapatid. Sana ganitong uri tayo ng mananampalataya na hindi lang tayo sumasampalataya sa panahong maganda ang sitwasyon. Maging mananampalataya tayo sa lahat ng panahon. At ang sigurado, pag nakita ng Diyos na tayo ay tunay na mananampalataya, ang meron po sa atin ay buhay na walang hanggan. Kasi hindi po tayo mananampalataya ng nguso lamang. Ang mananampalataya po tayo ay sa puso po mismo natin. Sapagkat naniniwala tayo sa Diyos sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan. At ito po ang ating marireceive bilang isang mga mananampalataya. Ang crown of life. Kalima, ito po. The crown of glory. Sabi nga ay karangalan, ano po? Pagkilala. Glory means karangalan o pagkilala. Makita po natin yung crown pong ito po yung isang mataas na pagkilala. Kasi makita po natin ay parangal na matatanggap ng mga mananampalataya. Sino namang mananampalataya ang makatatanggap po nito? Sabi dito, shepherd the flocks of God, which is among you, serving as overseer, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lord over those entrusted to you, but being example to flock. And when the chief shepherd appear, you will receive crown of glory that does not fade away. Alam niyo po, ito yung isang napakaganda na pangako ng Diyos. Di ba pagka tayo may na-accomplishment, binibigyan tayo ng karangalan. Kaya lang, pagdating ng panahon tayo nakakalimutan na yung ating mga accomplishment na nagawa. Minsan yun, magbayani ka, ay di yun, mapapakapit yung mukha, pangalan, na papalagay sa history. Pero kapag ordinaryong tao ka lamang na may ginawa, yung ating karangalan ay panandalian lamang na pagkilala. Pero dito, sinasabi dito yung crown of glory ay
does not fade away. Itong pagkilalang ito, itong pagpaparangal na ito, kailanman hindi ito mawawala, kailanman hindi malilimutan. Ang sarap makatanggap ng ganitong pagkilala na kung saan kailanman hindi ito mawawala ng kabuluhan. Bagkus ito ay laging napapahalagahan. Sino ang mga tatanggap ng ganitong uri? Gusto po natin ng ganito? Yung tayo ikikilalanin at ang kikilala po sa atin walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi malilimutan, hindi maaalis yung pagpaparangal pong ito o yung karangalang ito. Hindi maglalaho, hindi magbabago. Sabi po dito, this crown is reserved po for faithful pastors and minister of God's word. It will be awarded by Jesus, the chief shepherd, when he returned. This crown is for those who have faithfully tended Christ's sheep through preaching, teaching, and living out godly leadership. These have served willingly and eagerly, motivated by love rather than greed or desire for personal glory. They have led by humble example rather than self-promotion. God's under shepherd who sacrifice and labor for the advancement of Christ's kingdom and the spiritual good of his flock will shared in the glory of the chief shepherd himself for all eternity. Sino po ang tinutukoy po dito? Kasi kung babalikan po natin, sabi, shepherd the flock of God which is among you. Ang tinutukoy po dito yung elder ng mga ng church sa panahon po nung una, kung saan sila ay may pinangangasiwaan. Kaya nga, shepherd the flock, ibig sabihin siya yung nagpapastor, nangangasiwa, sila po yung mga minister ng Panginoon, which among you, na kung saan, sabi nga po dito, which among you, serving as overseer, not by compulsion, but willingly. Sila yung mga lingkod ng Diyos, mga leader, na pinagkatiwalaan, mga laga ng tupa ng Panginoon, na kung saan ang kanilang ginagawang pangangalaga ay, sabi nga po dito, yung may kagalakan po sila, hindi napipilitan, not dishonest gain but eagerly, and not for being Lord, but those who entrust you, but being example to the flock. And when the shepherd appear, you will receive the crown of glory that does not fade away. Makikita po natin dito, sila yung mga tunay na lingkod ng Diyos na kung saan ay nagpagal para po sa sabi nga po, para alagaan ang mga tupang, ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Sila yung mga tunay na pastor na kung saan ay nagtiis ng maraming hirap para lamang tuparin ang tungkulin sa paglilingkod bilang pastor o bilang tagapangalaga ng kawan ng Diyos, na sabi nga po ay naging malinis ang kanilang motibo. Sila ay ginampanan nila ang kanilang tungkulin ng buong katapatan, ng buong katsagaan, ng buong kalinisan pagdating sa motibo. Hindi sila yung pastor na kung saan ay ang kanilang layunin ay kumita ng pera o anumang personal interest, kundi sila yung mga lingkod ng Diyos na kung saan ay iniwan ang kanilang mga propesyon, iniwan ang kanilang mga personal na buhay para lamang sundin ang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Sila po yung mga tapat na lingkod ng Diyos na kung saan nagpagal, naghirap para lamang po alagaan ang kawan ng Panginoon, sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga po dito, maaring ang ating paglilingkod hindi napapansin ng marami, pero kung tayo'y magiging tapat sa Diyos, ang Diyos mismo ang nakakakita po nito at ang Diyos mismo magpaparangal sa atin. Sabi nga po, ang buhay pagpapastor ay hindi kapansin-pansin. Lalo tigit sa maraming tao, hindi napapahalagahan ng maraming tao. Kaya maraming tao ang nagko-quit sa pagpapastor kasi nakikita nila ang kanilang sarili na hindi mahalaga ang kanilang ginagawa,
hindi napapahalaga ng maraming tao, lalo tigit ng mga tao sa paligid nila, yung kanilang sakripisyo ay hindi nakikita. Huwag po tayong malungkot kung tayo may lingkod ng Diyos, dahil ang Panginoon mismo ang nakakakita ng lahat ng sakripisyo natin, at ang Diyos mismo magpaparangal po sa atin. Amen po, especially sa mga lingkod ng Diyos. Paparangalan ng Diyos ang mga ganitong uri ng mananampalataya. Kasi tingnan po natin mabuti. Ano sabi ni Pablo sa mga mananampalataya? Hindi kami katulad ng marami na kinalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo ay buong katapatan kaming nangangaral. Yan po ang pinagmamalaki ni Apostol Pablo. Ang kanilang ginagawa para sa Ebanghelyo ay hindi dahil meron silang personal desire. Hindi dahil sila may mapapala o may makukuha personal. Hindi dahil sa pera. Paparangalan ng Diyos ay sino? Yung mga taong nangangaral ng salita ng Diyos nang bukal sa kanilang puso ng buong kagalakan, buong katapatan. Sabi ni Pablo dito, dahil sila sinugo ng Diyos, kaya nila ito ginagawa. Kaya ginagawa nila ito ng buong katapatan at buong karangalan, sila ay nangangaral. Makita po natin dito, ito yung encouragement po sa atin bilang isang mga lingkod ng Diyos. Ano mang sakripisyong ginagawa po natin para sa Panginoon? Maaring hindi man po ito mapansin, makilala ng mga tao. Ang siguradong magbibigay sa atin ng karangalan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Gusto po ba natin noon? Yung karangalan ay hindi mawawala, naandoon sa langit. Laging aalalahanin. Hindi nawawala ng kabuluhan. Sabi nga, kung may paparangalan lang, ay okay lang na hindi ka kilalanin dito. Hindi ka maparangalan dito. Pero sa langit, paparangalan ka nun. Mas mahalaga po yun doon. Sa ating mga lingkod ng Diyos, na nagnanais maglingkod sa Panginoon bilang pastor, bilang tagapag-alaga ng tupa. Ang pinapakita po dito ay huwag po tayong manghinayang sa oras, buhay na ilalaan po natin sa pagsunod sa Panginoon upang alagaan ang kanyang kawan. Sapagkat darating ang isang araw, papangalan po tayo ng Diyos. Paparangalan po tayo ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Makita po natin, ito pong 5 crowns na ito. Hindi po yan po ulitin po natin, hindi po literal na ipuputong po sa atin. Ito'y pagpaparangal na gagawin po sa bawat mananampalataya doon sa langit. Pwede po yung makuha ng isang mananampalataya. Lahat po yan. Tingnan po natin mabuti. Sa pagtatapos po natin, the crown in heavens are picture of what Jesus will do to those who live faithfully on their faith. Yung crown pong yan ay nagpapakita lamang sa kung ano ang gagawin ng ating Panginoon sa mga mananampalatayang tapat na namuhay ayon sa kanilang pananampalataya. Sabi dito, these crowns remind us that our deeds of faith are important to the Lord. Ito ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Na ang lahat ng ginagawa natin dahil sa ating pananampalataya ay mahalaga sa Panginoon. Yung simpleng pagtutuwid po natin sa ating sarili para makasunod sa salita ng Diyos, mahalaga po yan sa Panginoon. Yung ating sinasabing simpleng pagbabahagi ng salita ng Diyos para mailapit ang tao, kapwa po natin sa Panginoon, mahalaga po yan sa Panginoon. Yung ating sinasabing simpleng paglilingkod na ginagawa sa Diyos, mahalaga po yan sa Panginoon. Yung sinasabi nating simpleng pagtitiis para sa Panginoon, mahalaga po yan sa Panginoon. Kaya makita po natin ang lahat ng ating ginagawa sang-ayon sa ating pananampalataya ay mahalaga sa Diyos. Kaya ano pong dapat po natin gawin? Live according to the biblical principle, not according to the system of the world. Kung naniniwala po tayo na mahalaga sa Diyos ang lahat,
ng ating ginagawa, kinikilos, sinasalita at iniisip, mamuhay tayo sang-ayon sa biblical principle, wag ayon sa sistema ng mundong ito. Amen po mga kapatid. Higit sa lahat, serve the Lord with clean motives. Kung tayo may maglilingkod, make sure na tama po ang ating motibo. Wag po tayong maglingkod ng dahil lamang gusto nating itaas ang ating sarili, magpakitang gilas, o makipagkompetensya. Kung maglilingkod po tayo, isa lamang po ang lagi nating layunin. Kasi gusto nating bigyang karangalan ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kaya minsan ay nagkakaroon ng kompetisyon sa ministry. Wala naman dapat talagang kompetisyon. Nagkakaroon ng kumparahan kasi nag-iiba ang motive. Sino bang mas magaling? Sino mas maraming nagagawa? Hindi po. Hindi tinatanong dito gaano kadaming ginawa. Ang tanong, paano mo ito ginawa? Bakit mo ito ginawa? Amen po mga kapatid. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon pagdating sa judgment seat of Christ, doon marireveal kung yung bang ating ginagawa ay para ba talaga sa Panginoon o para sa ating sarili o para sa ibang tao. Kaya kung tayo maglilingkod, para tayo magkaroon ng reward doon sa langit, ay ang sabi po dito, maglingkod pa tayo ng malinis na puso. Kung tayong tatanungin ngayon, bilang mga naglilingkod, mga ginagawa na, tagasunod na, para saan o bakit natin ginagawa ang isang bagay? Bakit tayo tumutugtog? Bakit tayo maaawit? Bakit tayo sumasama sa Bible study? Bakit tayo nagbabasa? Bakit tayo dumadalo sa gawain? Anong motibo po natin doon? Yun, dapat po doon malinis po ang ating motibo. Use our life to influence other to believe in Jesus. Sa ngayon po, ang bilis po mag-influensya. Ano po? Magkwento ka lamang, na-influensyahan mo na yung tao. Para bang ganito lamang. Alam mo, nakainom ako ng gamot na ito. Ang bisa. Sabihin mo yung pangalan, yung brand. O talaga? Susunod, anong bibilhin po ng iyong kaibigan? Di ba yun na din brand yun? Influensya na po yun. Minsan tayo naghahakay, sumama ka sa akin, punta ka dito punta ka dyan. Pupunta tayo sa ganito. Di ba na-influensyahan po natin? Kung mayroon po tayong influensya na gagawin sa ating buhay, influensyahan po natin ang mga tao sa paligid po natin na maniwala kay Kristo. Ngayon po mga kapatid, at ang sigurado po diyan, ang lahat po ng ating ginagawang ito ay paparangalan ng Diyos. Kaya sana po natuto po tayo sa ating pinag-aralan ito. Sana na-encourage po tayo. Pasensya na po talagang kahit anong bilis ng aking pagsasalita ay isang oras naman po yata nakalipas. Ano po, pinilit ko na po talaga siyang ma-sort o mapaikli, ay talagang doon po talaga lumalabas. Hayaan nyo na po at once a month lang naman po ako, kaya purihin po ang Diyos. Kaya salamat sa ganitong aral na tinuturo po sa atin ng Panginoon. Sana po tayo natuto, sana po panghawakan natin ang mga aral na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, sapagkat ang aral ng Panginoon ay katotohanan. Kaya yun lamang po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ang aplikasyon po natin ay mamuhay tayo ayon sa sinasabi ng Biblia. Maglingkod tayo ng may malinis na puso at may malinis na motibo, at higit sa lahat gamitin natin ang ating buhay upang maimpluwensyahan ng kapwa po natin sa buhay pananampalataya o upang kumilala sa ating Panginoon. Lamang po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na minsan pa pinakita mo, Panginoon, ang mga kahalagahan ng bawat ginagawa po namin dito po sa lupa habang kami nabubuhay. Naakala po namin ito'y walang kabuluhan. Ngunit pinakita mo, Panginoon, na ang bawat ginagawa po namin ay may kabuluhan sa iyong harapan. Dakilang Diyos, kaya dalangin po namin mas tulungan mo po kami na maituwid po ang aming mga buhay, dakilang Diyos. Tulungan po kami, Panginoon, na ang aming buhay may mas magamit pa, Panginoon, upang mas maraming tao pa ang mailapit po sa iyo, dakilang Diyos. Tulungan po kami, Panginoon, na patuloy na maging matatag sa buhay pananampalataya po namin, na sa kabila ng mga paghihirap na ito, Panginoon, na aming pinagdaraanan, mga pagsubok, dakilang Diyos, ay hindi po kami lalayo, kailanman ay hindi ka namin susumbatan sa aming mga buhay, bagkos patuloy ka po namin pupurihin at papasalamatan, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo tigit ang mga lingkod mo, Panginoon,
na pinagkatiwalaan mo ng iyong kawan na magkaroon ng malinis na puso at dakilang Diyos. Mayroong malinis na motibo sa paggampan po ng kanyang tungkulin dakilang Diyos. Aming Diyos, umaasa po kami na ikaw ang gagabay sa church, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat po ng aming pang-araw-araw na buhay, aming Diyos. Naway maging buhay na handog po ang aming mga sarili sa iyong harapan, O God. Maasa po kami, Panginoon, na ang aral na ito ay mananaan sa aming mga puso at isipan at papahalagaan ng bawat gawa na ginagawa namin sa pang-araw-araw. Ano mang ilalaman ng aming puso, ng isipan, ilalabas ng bibig, aming ikikilos na dakilang Diyos, ay ang kaluwalhatiwan mo lagi ang makita. Sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat sa pangalan po ng Jesus. Amen. Okay? Purihin po ang Diyos. At salamat po sa Panginoon at tayo po ay nakatapos at sana po ay patuloy po tayong magsama-sama pa po pagaman wala po ako dyan, naway pagtiwalaan po ninyo ang mga kapwa natin mananampalataya na inilagay ng Diyos para mag-lead po sa panahon po na tayo po ay wala. Kaya sabi nga po ay ang lahat po ay inihahanda po ng Panginoon. Kaya matutulungan po tayong maghintay sa kung ano ang sunod na mangyayari sa kalooban po ng Panginoon. Kasi ako po dito ay nag-aabang din kung ako ba talaga ay pagtatagalin dito ng Panginoon o ibabalik ulit diyan. Sa ngayon po ay talagang under prayer po ang lahat. Kaya sa ikapapayapa po ng church ay mayroon naman po tayong mga iniwan po dyan leader na kung saan magagampanan po yung tungkulin na aking naiwan na pang-physical. At sila naman po ay madalas ko rin po nakakausap patungkol po sa mga bagay-bagay na kailangan po nating gampanan. Kaya sana po ay patuloy po tayong amuhay sa kapayapaan. Yun lamang po. Salamat po at purihin po ang Diyos.